Kasi yung rider na yun, hindi na makakahabol dito sa atin. Ano na to, hindi expressway legal yung motor. So from here, MCX. Wala yung takbo ko dito, 100 eh. Na-max out ko talaga kasi na-max out ko kasi papakita ko sa inyo yung bandang traffic. Kasi may bandang traffic eh. Ayun oh. Traffic yan dun. Sa Manila talaga, magmo-merge ang traffic. Pag nakasasakyan ka, dito pa lang, traffic na. Ang galing mo, promise, ang galing. Gigil. Yan, di ba traffic na yan? So pag nakasasakyan ka at this time, 6:30, late na yan. Kahit ako, nagsasabi ako sa wife ko, pag nagtatanong siya, anong oras ka alis? 6:30, maaga pa yun. Sabi ko, hindi maaga ang 6:30, promise. Hindi maaga ang 6:30. 6:30 is like, oh no. Yan yung reaction mo. Oh no talaga. Pero diba? Kung nakasasakyan ka, nandun ka pa sa dulo, pipila ka pa dun. And ang pasakit pa niyan, ikaw na pumila ka ng maayos, sisingitan ka ng ng sasakyan. Diba? Okay lang sana kung mga big bike walang problema yung big bike kasi ang big bike hindi yan pipila. Mag-overtake yan sa unahan, so hindi siya magkokos ng traffic. Ang problema ngayon yung mga sasakyan na akala nila big bike din sila. O diba? So maraming magsasabi, mali pa din na sumisingit yung big bike Alam nyo, let us accept the fact na big bikes are still bikes. They are small. So, and they don't have shade. Wala kaming shade. So, do you expect us na pumila din? Hindi kami talaga pipila. Kasi, putik ang init. Diba? Tsaka somehow, kaya siguro maraming naka-big bike to evade traffic. Traffic sa expressway. Kasi nagta-traffic ang expressway Sadly, nagta-traffic ang expressway. Diba? Parang, okay, expressway na yun, hindi na sa express. Pero those are the realities here in the Philippines, man. Yun yung realidad dito sa Pinas. Tingnan mo na lang yung mga sasakyan na to. Lahat yan, magmamanila yan. So, doon babalik pa rin tayo sa kaya nagta-traffic because everyone is trying to beat the time. And in beating time, they are risking the safety of everyone by, alam mo yun, by maneuvering dangerously. They will maneuver dangerously. Excuse me. Dangerous maneuvers, mag-overtake ng alanganin, liliko ng alanganin, lahat alanganin. So yun, syempre iba-iba yung driver Iba-iba kayong driver. So meron talagang driver na defensive talaga siya na hindi yan mag-overtake men kahit sabihin mong ikaw na sanay na mag-drive. Sasabihin niya, ay pwede na yun, makakasingit na yun. Hindi yan sisingit, promise. Aantayin niya talaga na mag-clear yan ng mga 1 or 2 cars apart before yan gumalaw, before yan, hindi sisingit yan. Sabi ko sa iyo. Kasi may mga kilala akong ganun, marami na akong nakilalang ganun. Hindi nakikipagsingitan talaga, pipila talaga at pipila. So, pag siningitan mo sila, mag-stop sila. So, that will be a domino effect on everyone. Kaya nagta-traffic. Diba? And you cannot blame them. You cannot blame them. They are just practicing defensive driving. Diba? Kasi ganun talaga naman dapat. Ang problema, hindi kasi lahat ganun. Ikaw, ito ano lang real talk lang
ikaw na gusto mong mag defensive driving, gusto mong sumunod sa batas, gusto mong sumunod sa, pero pag sinunod mo yun, malilate ka, 3 hours kang late, marami kang makakasagupan na talagang, hey, nako, yung alam mo yung mapapailing ka na lang kasi sisingitan ka ng ikakat ka ng ikakat, yun yung talagang, alam mo yun, ikaw na nag-iingat, yung mga tao na sa paligid mo, sila naman ang nagkokos na madisgrasya ka. What will you do, diba? Ano ang remedyo mo doon? Ano ang gagawin mo? No choice ka, you need to survive. You need to survive. You need to be, alam mo yan, you need to go out from that situation na sinisingitan ka at kaya maraming ayaw na ng nagbabiyahe ng ganito ng traffic, or pag naabutan sila sa traffic, wala na sa ulirat, mainit na yung ulo, ganon. So it's a matter of discipline siguro, discipline talaga. It's a matter of discipline. Bakit sa ibang bansa nagagawa naman, di ba? Yun, grabe no? What a morning. Hindi ko akalaing, buti naka-on yung camera ko. Hindi ko akalaing God will put us into that challenge. Oh, Lord, thank you pa rin at binabantayan niyo pa rin ako, Lord. At makasalanan tayong tao, Lord. Aminado tayo dyan, sobrang aminado tayo dyan. Pero nandyan ka pa rin, Lord. Kasi si Kuya din siguro divine intervention, may bumulong kay Kuya na mag-break. May RFID din naman tayo. Yan, dito na tayo sa exit ng toll gate na Skyway toll gate. Say this is the end. This is the end. Yun. 449. Salamat pa rin tayo. At times like that, Lord, thank you for keeping my cool. Kasi it's my problem. I tend to react sa mga bagay na hindi naman pwede namang hindi ka mag-react. You just need to calm down. Ano ko na yun, it's my downfall. Pero siguro at the moment na nandun na ako, something na nag-ano sa utak ko na just keep your cool, wag kang gawa ng bagay na makakasakit ka ng iba. Pero sa utak ko talagang marami na akong naisip na paraan paano siya i-neutralize. Marami na akong naisip na mga paraan na, alam mo yun, to defend yourself if ever na maging hostile yung kausap mo. Hindi mo hindi mo matanggal sa katulad namin yun. We should keep 4 steps ahead, 3 steps ahead. What if ganun ang gawin niya? What if anong reaction mo? Ikaw na yung utak mo doon. Pero something speaks to me. Just keep your cool. Wag kang aggressive, wag kang And hindi 'yun nangyari overnight. It was a long process, and
part of that process is my partner, my spouse, my wife. Kaya talagang pasalamat ako. Ayan. Ito yung mga bossing, this is a reflection dun sa nangyari kanina ha? Kasi twice tayong kinonfront ng ng rider na nag super brake kasi nga pumasok tayo dun sa lane, sa merging lane. Nag super brake siya, super brake. Siyempre ikaw, dahil hindi ka na, it's not practical, no, titigil ka dun. You move forward. Siyempre sa kanya siguro nun, the ego, the anxiety, yun na yung nag-push sa kanya to confront. And ako, I recognize that. Kaya nga nung lumapit siya, like nakatingin lang ako, like okay. So he's trying to, alam mo yan, he's trying to feel that ego, or he's trying to feel in that anxiety of his, na anxious siya. Kasi sino ba naman din ang matutuwa na near death experience ka dun? Diba? Yung, oh no, it's traffic. Yung bigla ka na lang magsusuper brake kasi may pumasok na motor. Diba? In his eyes, ako yung kamote. So, ako, I accept that. Siguro yun yung part na sinasabi niya na gusto niya mag-sorry tayo. Mag-sorry ako. Yeah, pero I have my claim. Diba? It was a merging traffic. So hindi mo kailangang tumakbo ng sobrang tulin. Kasi magmo-merge. Diba? Magmo-merge talaga. Oo, kasi yung pinasok kong lane, iniwasan ko na rin yung pag-merge ng traffic dun sa unahan. Siya naman, sa malayo pa lang, iniwasan na niya. So kaya siguro tumatakbo siya ng matulin. And siguro he was thinking na there will be no one na papasok dun sa lane niya. Where in fact, yun yung mali doon. Kasi nga hindi ganun. Someone will go to that lane. Kasi it's a merging traffic. It will merge. Okay? It will merge. Oh, nagigets ko. Many will react. Many will claim, oo nga. Mali ka. Mali ka, boss. Tama yung rider. Many will claim like that. Walang problema. But I need to stand my ground and I see that hindi ko yun mali. 'Di ba? And I don't have the time to quarrel or to debate over something na you have your claim, I have my claim. 'Di ba? Wala yun. Walang mangyayari doon. It's just a waste of time and just a recipe of disaster kasi magtatalo kami if pinatulan ko yung confrontation niya. Tatalo kaming dalawa. Ngayon, pag magtalo kaming dalawa, I will be anticipating. Siyempre, mag-a-anticipate ako. Magiging aggressive siya. So, I need to prepare myself. Kasi ayoko naman din na madihado ako doon, 'di ba? Ganun 'yun eh. If someone is trying to confront you, trying to be aggressive, ikaw you need to prepare, you need to defend yourself. 'Di ba? Kasi most likely if you're expecting na there's something bad that will happen, you are not the one to give you're not the one to give the first blow. You are expecting the first blow. You are waiting for it. Ganun, it's a response eh. It's a fight response ng tao. Kaya nga may fight and flight response, di ba? And today, di ba? We had the flight response. Hindi tayo nag-engage.
O ngayon, balik tayo sa traffic. So napapansin nyo, ganito na ang traffic. Ay, sus. Okay pa nga to kasi gumagalaw. Kasi talagang pag inabutan ka dito ng 7:30, masakit. Kasi nga, wala nang galawan, stand still na siya. Tingnan mo doon, no? Stand still. Oh, traffic na to dyan sa baba. Putragis yan. Kasi dito pa lang traffic na eh. Yun. So yun, let's move forward. Oh, traffic. Diba? Traffic. Traffic na malugod. Kasi magma-merge yan. Yan, tingnan mo. Yung last lane dun sa kanan, magma-merge yan dito sa lane na to. So kaya umiwas tayo dito sa... Hindi tayo nagstay sa lane na yan. Kasi tingnan mo, diba? Merging traffic yan dito, Yan, dito. Merging traffic yan, man. For now, dito na tayo magsistay sa 3 lanes na to, sa lane na to na dito na tayo magsistay kasi ano to, NAIA X exit, and then after ng NAIA X exit, ano na, ano next ng NAIA X? Magallanes. Sorry. Yan yung NAIA X exit. Yan dyan, NAIA X. Magallanes exit is the next exit. So dito na tayo magsistay kasi mag-right side tayo para maka-exit tayo. So usually kapag mga diretso ng Skyway, pupunta na yan ng left. Kasi naman dito sa right side, andito to. Ito sila. Ito yung mga papuntang left. Pero tayo, we will push ourselves to the right. Kasi mahaba na yung ano Wow. Nabaan nila para mag one lane lang talaga, hindi mag-away-away. Oh, very good. Yan. We're here. Haha. Oh yeah. So yun, exit ng Magallanes. So ganito talaga ang ruta ko now. Kasi nga mabilis hanggang dito. Tingnan mo yan. Welcome. Welcome now to the real thing. Kaya sabi ko 30 minutes ng SLEX. Kasi ang 30 minutes na remaining ko, dito na yan. Yan, no? Siguro yung nakasagupan nating motor doon, hindi pa niya na-experience yung dito. Halos lahat sisingit. Lahat gusto, meron siyang ano, ay nako. Aray ka. So ito yung path ng mga motor. Baba mo galing Skyway, may galing Magallanes exit. Pagbaba mo galing Magallanes exit, ito ang daan ng mga motor sa gilid. So duro-diretso na to, ang bagsak natin Magallanes Station sa EDSA. Yes. So this beautiful day, okay naman. Pero pag maulan, mahirap dito. Kasi dito, bagsakan ng tubig galing sa taas sa Skyway. Tsaka dito dati ang daming bato. Nadali na ako dito. Siguro
May bato dito na more than 7 years old na nang nandyan lang siya. Saan na ba yun? Mula nung dumating ako dito, mula nung nagka-big bike ako, yung bato na yun, nandun na rin yung bato na yun. Like, hindi na siya umalis. Oh, kuya. Hindi ka pinasingit ng bus. How sad. Hindi niya alam saan siya dadaan. Yun! We're here na to the real thing. We are 6 minutes late. Oh, 6 minutes. We are 6 minutes early. Kasi kung gano'n, no, 6:30. Tapos, 7 o'clock. Darating tayo ng EDSA. Yun! This is Magallanes exit. Ay, Magallanes exit. This is Magallanes Station. Yun. There it is. And traffic na, oh, di ba? By this time, traffic na yan. Sinasabi ko sa'yo. Di ba mabagal na yung mga sasakyan? Naku! Naku! Ito yung mainit. Mainit yung ulo ng mga tao. Oh yes. Tingnan mo to, hindi pa nagsisignal. Yun, grabe. Dito pa lang traffic na. Hindi, mula kanina nga traffic na eh. So sa lahat ng mga nasa probinsya, ito na yung paghandaan nyo kung magmamanila kayo ngayon. Like, this is Manila. Every day. Manila. I'm coming home to Manila. This is Manila traffic. This is EDSA traffic. At 6:56 in the morning. Pero sa totoo lang, hindi pa to traffic. Kasi yung motorista, yung motor, walang ano yan, walang kaba yan. Walang kaba. Sabi na pasingit eh. Kasi sisingit lang din. Ayan yan. Ito din sisingit to eh, kasi Hilux yan. Ayun na. Nakalabas ka na sa tunnel ng Ayala. So, merging traffic ulit yan. Ay, nako. Ito, di ba? Merging. Merging traffic. Di ba? Merging traffic. Galing. Grabe. Dito pa lang arangkada na. Now, pasok ka na. Bilisan mo. Yun. Kaya ako, nag-alangan ako sa'yo eh. Visit. Nag-alangan siya. So, another reality sa EDSA. If you're a commuter here in EDSA, lalo na ganito kami, ito, mga kasama ko mga motor. There is only one way for us to keep safe. Sorry ate! Is we will stay in this side, sa right side.
Kasi pag nandun ka sa left side, tingnan mo yung mga nandun na mga motor. Grabing pakikipag-battle nila ng ano, nakikipagtalo, digmaan talaga sila dun sa mga sasakyan. Grabe. Grabing pakikipagdigmaan nila sa mga sasakyan dun. Mahirap, mahirap, mahirap. I-risk mo yung sarili mo over over this. Yan, tas dito ganito pa. Oo, kasi may mga papasok ng Rockwell. Oh yeah. Dito ko nadali eh. Dito ako naputan ng motor eh, sa sasakyan. Yun, it's 7 o'clock and nandito na tayo sa may papuntang Guadalupe. Ayun. Ito, palagi ko itong sinasabi. Pag nandito na banda, ang technique, dapat nandito ka lang sa lane na to. Itong lane na to, or itong lane. Yung dalawa na yan. Dito ka lang stay. Tiisin mo lang. Taglit lang. Alam mo bakit? Kasi pagdating dito, mapuputol yung asfalto. Pak! Naputol yung asfalto. Pag lumagpas tayo sa linya na yan, itong linya na nasa kanan ko, itong linya ng lane, pangit na yung kalsada, pangit na yung pagkakasemento. Umaalon-alon, tingnan mo yung motor. Tingnan yung motor sa kanan. Umaalon-alon. Kaya tayo, pinipilit natin na dito tayo pero pasok pa rin to sa lane. Pero nakapasok yung gulong ko dito sa bloke ng